Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Barko ng Pilipinas, pinomba ng tubig ng China vessel sa Bajo de Masinloc. Dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, posibleng kasuhan ng Bureau of Immigration matapos ang iligal na pag-alis ng bansa. Emergency martial law idineklara sa South Korea pero agad binawi matapos tutulan ng mga mambabatas. Sa MBC TV correspondents, negosyante patay matapos pagpaparilin ng riding in tandem sa Bacolod. Sa MBC TV Sports, Gemma Galanza pinangunahan ng cream line sa laban kontra Choco Mucho. At sa Showbiz Pater, screenshots ng umano'y convo ni Maris Racal at Anthony Jennings inilabas ng ex-GF ng aktor. Hot topic online. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Panibagong insidente na naman ang karahasan ang sumalubong sa Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagpapatrolya sa bahagi ng Bajo de Masinloc kaninang umaga. Ito'y matapos muling bombahin ng tubig at sinadyang banggain ng Chinese Coast Guard ang BRP Dato Pagbuaya. Pakinggan natin ang balita ni Boy Gonzales. Muling nakaranas ng pangaras ang barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa mga barko ng Chinese Coast Guard sa bisinidad ng Bajo de Masinloc umaga ng Miyerkules. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, habang nagsasagawa ng routine maritime patrol ang PCG at BIPAR sa bisinidad ng Bajo de Masinloc bilang suporta sa mga mangingisdang Pinoy sa lugar. Pero sa nabanggit na operasyon, naging agresibo ang ilang barko ng Chinese Coast Guard na maging ng People's Liberation Army Navy at nakaranas na naman ng harassment ang mga barko ng Pilipinas. Sa video na ibinahagi ni Tariela pasado alas 6 kanina, winaterkano ng barko ng Chinese Coast Guard ang BRP Dato Pagbuaya. Tinarget umano ng water cannon ang navigational antenna ng barko. Nangyari ang insidente 16 nautical miles sa timugang bahagi ng Bajo de Masinloc. Pagkatapos ng water cannon, sinadya umano banggain ng barko ng China ang BRP Dato Pagbuaya. Sa video na ito, makikita ang pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa kanang bahagi ng BRP Dato Pagbuaya. Makalipas lang ang ilang minuto, binomba na naman ng tubig ng barko ng Chinese Coast Guard ang naturang barko. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posibleng kasuhan na sa oras ang impeachment case o isang pa ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte para makaabot pa ito sa Senado. Pagdududa ni Senator Jinggoy Estrada, eksaktong 2 linggo na lang ay nakatakda ng mag-adjourn ang mga pulong ng Kamara at Senado ngayong 2024. Ang buong balita ihahatid ni Raymond Dagpaas. Malabong makausad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ito ay kung ang pagbabatayan ng natitira pang schedule ng sesyon ng Senado. Ayon kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, batay sa kanilang legislative calendar ay mag-a-adjourn ang sesyon ng Kamara at Senado sa December 18 para sa bakasyon sa Kapaskuhan. Babalik sila sa Enero 13, 2025 hanggang February 7, 2025 lamang. Mag-a-adjourn muli sila para sa May 2025 national at local election at ang balik na nila ng sesyon ay sa June 2 hanggang 13, 2025. Hindi na. So bakit?
We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again first week of February. Tumatalima naman daw sila sa kahilingan ni Senate President Francis G. Escudero na iwasan muna ang magkomento sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara dahil kung ito ay matuloy ay sila ang magsisilbing hukom. Duda din ng leader ng Senado na magpapatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para lang umusad ang impeachment complaint. Hindi rin kumbensido si Estrada sa impeachment na makabubuti sa buhay ng mga Pilipino. Napatunayan na umano ito ng pinatalsik ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada, ganun din ang naunang pagpapatalsik sa naunang Pangulong Marcos. Sa halip na makabuti ay lalong naghirap ang mas marami nating mga kababayang Pilipino. Matapos ihain ng mga civil society groups ang unang impeachment complaint laban kay VP Sara, ay maghahain din ng sarili nilang complaint ang Makabayan Bloc sa Kamara de Representantes. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, iginagalang naman ng Kamara ang pananahimik ng Senado kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa pang kongresista, sa Senado pa rin naman babagsak ang impeachment proceedings kung sakali mang umusad ito sa mababang kapulungan. Narito ang ulat ni Milky Rigonana. Naunawa ng Kamara ang direktiba ni Senate President Chis Escudero sa mga kapwa-senador na huwag magbibigay ng anumang reaksyon sa mga isasampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, sakali kasing umusad ang impeachment complaint, ang Senado ang tatayong impeachment court. Sabi ni Roman, sa panig ng Kamara, walang anumang direktiba sa mga kongresista si House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni Roman, hindi pwedeng tanggihan ng Kamara ang mga isasampang impeachment complaint dahil tungkulin ito ng Kongreso. Tiniyak ni Roman, sakaling umusad ang mga isasampang impeachment, didinggin ito ng patas ng Kamara. Narito si Congresswoman Geraldine Roman. Palagay ko kaya nabanggit ni Senator Chis Escudero, no, na sinabihan niya yung mga senador na wag pag-usapan. Kasi eventually, kung magpa-prosper itong impeachment case, sila ang mag-act as judges. So as judges, you cannot preempt or show any kind of inclination or tendency. You have to be independent. So I think that's just an advice for the senators to be cautious with whatever they say. Hindi naman dahil yan pagkitil sa kanilang freedom of speech, pero that's just prudence, no? At ginagawa rin naman to sa ating judiciary. Samantala, mamayang hapon, isasampang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito ay pangunahan ng iba't ibang progressive groups at nakatakdang iendorso ng Makabayan Bloc. Noong Lunes na isampa na ang unang impeachment complaint na iendorso ng Akbayan Party List. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonana, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posible namang sampahan ng kaso si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay ng iligal na pagpuslit nito palabas ng bansa. Ito'y kung mapapatunayang gumamit ito ng mga pekeng dokumento. Ang balitang yan tinutukan ni Wina Hesoro. Pag-aaralan na ang kasong maaaring isampa kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ay matapos makumpirmang nakalabas na ng Pilipinas si Roque kasama ang kanyang asawa. Sa panayam sa 2x2 kay Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration, sinabi nitong posibleng sampahan ng kaso si Attorney Roque sa pamimeke ng papeles oras na malaman na may nangyaring falsification of public documents. Ayon kay Sandoval, hindi pa matiyak kung saan ba dumaan ang mag-asawa dahil sa ngayon ay wala pa silang makitang anumang record ng dalawa. Aniya, walang kasong pwedeng isampa kay Roque dahil sa iligal na paglabas ng Pilipinas. Doon po sa ating pag-aaral, kahapon po nagkaroon ng pagpupulong yung legal team ni Commissioner Viado. Nalaman na walang direct na kaso na maipafile doon sa illegal na lumabas ng Pilipinas. Maaari po itong mahulog sa falsification
of public documents kasi may definitely may pasaporte yan, maaring may pinalsify na clearances para tanggapin po doon sa destination. Sa destination. Oo. Yes, so doon po maaari sigurong mahulog yan. But of course, depende sa facts of the case na makikita po once investigahan at makuha ang kanyang travel documents. Nauna nang sinabi ni Attorney Roque sa programang Balansyado kahapon na nagtungo siya sa Abu Dhabi para panumpaan ang kanyang inihaing counter affidavit sa Department of Justice. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Perlhesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapang na inamin ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na nakalabas na ito ng bansa at kasalukuyang nasa United Arab Emirates o UAE. Giit pa ni Roque, hindi makatarungan ang naging pagtrato sa kanya ng Kongreso sa mga naging pagdinig nito kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Tutukan ng exclusive report ni Rovic Manuel. Hindi na po ako papayag na mawala ang aking karapatan ng kalayaan sa isang bagay na sa tingin ko ay nilalabag ang aking karapatang pantao. Ito ang naging pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque matapos nitong kumpirmahin na umalis na ito ng bansa at nagtungo mano sa Abu Dhabi, UAE upang manumpa sa kaniyang counter affidavit. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, sinabi nitong labag na umano sa kaniyang karapatan ang naging desisyon ng Kongreso at maging ang mga hinihingi at itinatanong sa kanya ay hindi na naaayon o may kinalaman pa sa isyu ng ilegal na pogo. Labag po sa aking karapatan ang order ng Kongreso para ako po ay i-cite in contempt. Huwag po nila sabihin hindi ako sumipot. Sa 3 beses na sumipot ako dyan, hindi bababa sa 10 oras na ako'y nagsasagot ng mga tanong. Nakita nyo naman yan. Pero yung mga tanong nila ay wala nang kinalaman sa POGO at kahit anong legislation at yan ay may kinalaman na sa mga personal na buhay ko, ay wala na po sila sa poder. Kaya po dumiretso na ako sa hukuman. Antayin po natin ang sagot ng hukuman. Kung sasabihin ng hukuman na dapat akong sumagot at dali mga dokumentong yan, susunod naman po tayo. Iginit naman ng dating spokesperson ang kaniyang prinsipyo at kalayaan at binigyan diin na walang kapangyarihan ng Korte Suprema na siya ay pauwiin. Ngunit handa naman daw ito na magsumite ng mga dokumento kung kinakailangan. In fact, nakahanda ako Pero pinaglalaban ko po ang prinsipyo. Ang prinsipyo na unang-una, hindi kapangyarihan ng Kongreso mag-imbestiga ng kahit anong krimen at hindi kapangyarihan ng Kongreso na magpaparusa ng kahit sino. No? At pangalawa, hindi dapat lumalabas sa poder niya. Dahil paulit-ulit lang sinabi ng ating Korte Suprema, ang power of contempt ay para lamang in aid of legislation and not for any other purpose. Samantala, kasalukuyan ang inaalam ng Department of Justice o DOJ kung paano nakalabas ng bansa si Roque gayong walang mahanap na record ng kanyang naging pag-alis. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita para palakasin ng underwater security navigation ng bansa, naghahanda na ang Philippine Navy para bumili ng 2 bagong anti-submarine platform. Sasamahan din ito ng iminumungkahi na karagdagang operating bases sa Luzon at Visayas alinsunod sa modernization efforts ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Target ng hukbong dagat ng Pilipinas na bumili ng 2 bagong anti-submarine platform bilang bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, nagsumiti na ang hanay ng proposal para sa dagdag na frigate o corvette. Ginawa ni Trinidad ang pahayag matapos amining minimal o limitado lamang ang kakayahan ng Pilipinas na makadetect ng sakyang pandagat sa undersea warfare gaya ng submarino. Sa katunayan, nagulat pa nga ang AFP nang maispatan sa West Philippine Sea ang Russian attack vessel UFA-290 noong Nobyembre 28. It means that we have greater capabilities to monitor surface assets or surface tracks or contacts than what we have to detect underwater contacts. Our undersea warfare capability is still modest. It is still ongoing development. We have that modest capability, but we have greater capabilities to track surface assets, surface targets. Maliban sa dagdag na anti-submarine equipment,
Kinumpirma rin ng Navy na plano nitong magtayo ng bagong operating base sa Luzon at Visayas. Kasunod ito na ibinunyag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na maghihintay na lang ito ng go signal mula sa Office of the President para sa konstruksyon ng bago ring naval base sa Mindanao na matatagpuan sa Misamis Oriental. Yes, magkakaroon ng isa sa Visayas at isang bago sa Luzon. So ito ang base ng Philippine Naval Operations ng Philippine Navy sa Mindanao dito sa proposed bagong naval base. Sabi sa D0H ni Commander John Percy Alcos, spokesman ng Philippine Navy, magsisilbering kanlungan ng Army, Air Force at iba pang unit ang inaaral na forward bases sa hindi pa pinangalanang lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang silangan ng Bangi, Ilocos Norte kaninang 2:54 ng madaling araw. Ayon sa PHIVOX, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 23 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa pagyanig sa Lawag City, Pagudpod, Dumalneg, Burgos, Pasukin, Bacara, Adams, Sarat at San Nicolas sa Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Batac City, Curimao at Pinili sa Ilocos Norte. Gayon din ang 19 na bayan sa Ilocos Sur. Kasama rin sa naapektuhan ang 9 na bayan sa Abra, Baguio City, 2 bayan sa Benguet at Mountain Province. Habang intensity rin naman ang naramdaman sa La Trinidad, Benguet. Babala ng PHIVOX, posible pang masundan ng aftershocks ang malakas na pagyanig habang inaasahan din ang pinsala sa mga infrastruktura. Sa mundo ng volleyball, nananatiling spotless ang record ng Creamline sa preliminary round ng PBL All-Filipino Conference. Yan ay matapos nitong talunin ng sister team Choco Mucho sa 4 na sets sa pangunguna ng veteran outside hitter na si Gemma Galanza. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Muling ipinamalas ng Creamline ang kanilang dominasyon sa sister team at All-Filipino rival nito na Choco Mucho. Sa laban na ginanap kagabi sa Smart Araneta Coliseum, 4 na sets ang kinailangan ng Cool Smashers para talunin ng Flying Titans. Explosive performance ang ipinakita ng veteran outside hitter na si Gemma Galanza with 24 points on 22 attacks, 1 block and an ace, na sinamahan pa ng 17 excellent receptions and 9 excellent digs. Habang nakapagtala naman si Michelle Gumabaw ng 22 points on 19 attacks. Matapos makuha ng Creamline ang unang 2 set, nakabawi sa third set ang Choco Mucho, even leading by 8 points at 21-13 kasunod ng attack error ni Gumabaw. Pero hinabol ito ni Galanza with 5-0 run para madikit ang score sa 18-21. Tuluyang nakuha ng Creamline ang match point 25-24 matapos ang hammer mula kay Eliza Valdez. Pero tuluyan ang inangkin ni Sisi Rondina ang set para pwersahin ang fourth canto. Pagdating sa ika-4 na set, dito na siniguro ni Galanza na magpapatuloy ang kanilang win streak sa sister team matapos ang cross-out attack kay Rondina para makuha ang 24-20 comfortable lead. Dahil sa panalong ito, nananatiling spotless ang Cool Smashers with 3-0 record, habang bumaba naman sa 2-3 ang standing ng Choco Mucho. Sunod na makakaharap ng Creamline ang Zeus Coffee sa December 12, habang susubukan namang bumawi ng Flying Titans kontra Farm Fresh sa kaparehong araw. Sa aming pagbabalik, Gilas Pilipinas nananatiling number 2 sa ranking ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Mga katutubong badyaw na namamalimos sa Quezon City, sinagip ng DSWD at ng kanilang LGU. Sa MBC TV correspondents, dating OFW patay sa pamamaril sa Bangged, Abra. Sa expert's opinion, flirting, mabisang paraan sa pagtanggal ng stress ayon sa eksperto. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas nananatiling number 2 sa ranking ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. At sa Showbiz Spotted, screenshots ng umano'y conversation ni Anthony Jennings at Baris Racal na inilabas ng dating girlfriend ng aktor. Hot topic online. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Pinagpapaliwanag na ng Office of the Ombudsman ang mayor at vice mayor ng Marilao, Bulacan. Ayon sa complainant, sangkot ang mga akusado sa di umano'y pagre-repack ng relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga supot na may muka ni Mayor Henry Lutaw. Magbabalita si Val Gonzalez. Pinagsusumiti ng Office of the Ombudsman ng counter affidavit ang alkalde at vice-alkalde ng Marilao, Bulacan na inirereklamo dahil sa umano'y ginawang pagpapalit ng mga laman ng family food packs na galing sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa order na pirmado ng Ombudsman por Luzon, pinagpapaliwanag sa loob ng 10 araw ang panig ng mga respondent bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon ng anti-graft body. Bukod kay Mayor Henry Lutaw, kabilang din sa mga sinampahan ng reklamong paglabag sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay sina Vice Mayor Bob de la Cruz, Municipal Councilor Alain Sayo at isang kagawad ng barangay. Patay sa complaint sa pidabit ng isang Alexander Montilla, pinalitan at muling nirepack ang laman ng relief goods mula sa DSWD at ipinamigay sa mga residente ng Marilao na biktima ng pagtama noon ng bagyong si Karina at epekto ng habagat noong buwan ng Hulyo. Nakasaad sa reklamo na mula sa kahon ay nilipat ang relief goods sa isang plastic bag na mayroon ng pangalan at mukha ni Mayor Lutaw at ipinamudmod sa mga residente ng Barangay Santa Rosa 2, Marilao. Batay sa implementing guidelines ng DSWD, bawal i-repack o buksan ng sinumang LGU ang ipinamimigay na relief goods dahil ito ay nakadisenyo at akma sa 3 araw na pangangailangan ng bawat pamilya na biktima ng isang kalamidad. Ang panawagan po namin sana yung nararapat na dapat gawin ng ombudsman na maghahatag ng preventive suspension para sa mga na-involved na opisyales. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 70 pamilya ang nabiktima ng isang sunog na sumiklab sa San Andres sa Maynila kaninang umaga. Tinatayang aabot naman sa 30 bahay ang naabot sa insidente. Magbabalita si Boy Gonzalez. Humigit kumulang sa 30 bahay ang natupok ng apoy sa nangyari sunog sa may bahagi ng Arellano, Dagonoy Street sa San Andres sa Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 6:53 na umaga kung saan mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa sa light material sa mga bahay. Inabot ng ikatlong alarma ang sunog na idineklarang fire out alas 9:07 ng umaga. Nasa halos 70 pamilya naman ang nawala ng tahanan at ilan sa kanila ay halos walang naisalbang gamit. Samantalang isang 76 na taong gulang na lolo ang nagtamo ng paso sa bahagi ng kanyang katawan. Hindi pa matukoy ang pinagmulan ng sunog maging ang halaga ng mga ari-arian na natupok. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, isa pang sunog, aabot naman sa 50 bahay ang tinupok ng apoy sa barangay Barangka Ilaya, Mandaluyong City. Matapos ang halos 4 na oras, idineklarang fire out ang sunog bandang alas 6:23 ng umaga. 2 ang isinugod sa Mandaluyong Medical Center, isang 17 anyos na babaeng nagtamo ng first degree burn at isang 21 anyos na nahirapan sa paghinga. Isang 24 anyos naman na lalaki ang nangungupahan ang patuloy pa rin na pinaghahanap. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, sinasabing tumumbang kandila ang sanhi ng sunog lalo't nagsimula ang apoy sa bahay na naputulan ng kuryente. Pilipinas, umiiral pa rin ang shear line sa silangang bahagi ng Luzon habang bahagya namang umakyat ang hanging amihan na kasalukuyang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ngayong araw, asa ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na thunderstorms sa Ilocos Provinces, Cordillera at Cagayan Valley, bunsod po yan ng shear line.
Pinaghahanda ang ating mga kababayan sa banta ng heavy to intense rains sa Cagayan at Isabela, habang moderate to heavy naman sa Apayao at Kalinga. Magpapatuloy ang mga pagulan sa Cagayan hanggang sa araw ng Biyernes, kasabay ng tinatayang paghina ng shearline. Bunsod nito, bumagsak din ang forecast temperature sa Tuguegarao City na maglalaro lang mula 24 to 27 degrees Celsius, malayo sa karaniwang tala nito na umaabot ng 34 to 36 degrees Celsius. Samantala, fair weather condition naman na may tsansa lang ng afternoon thunderstorms ang mararanasan sa rest of Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. Sa pinakahuling monitoring naman ng Pag-asa, nananatiling malinis ang satellite image ng Pilipinas. Walang anumang sama ng panahon ang nagbabadyang magpaulan sa bansa, maliban na lang sa linya ng mga ulap sa Eastern Luzon. Yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Miyerkules. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumalakas ang panawagan na magbitiw na si South Korean President Yoon Suk-yeol. Kasunod yan ng biglaan nitong pagdedeklara ng martial law kagabi na agad na tinutulan ng parliament members. Ayon kay President Yoon, ito'y upang mawala ang anti-state forces na sympathizers ng Communist North Korea. 190 sa 300 na mambabatas ang bumotong pabor na baliktarin ang deklarasyon ng martial law. Ayon sa South Korean Presidential Office, higit sa 10 senior secretaries ang nagsumite na ng resignation. At kaugnay ng balitang yan, napanatag naman ang Amerika matapos bawiin ng South Korea ang kanilang deklarasyon ng martial law kagabi. Ito'y matapos mabahala sa mga umano'y pagbabanta na natanggap ng naturang bansa na isa sa mahalagang kaalyado nito. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Napanatag na ang Amerika matapos bawiin ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang pagdedeklara nito ng martial law sa South Korea. Ayon sa White House, hindi raw ito agad na naabisuhan sa deklarasyon ng Pangulo ng South Korea dahil nakahanda naman raw umunong tumulong ang Amerika sakali may totoong pagbabanta sa kanilang bansa. Samantala, balita pa rin mula sa Amerika. Huli naman ang isang Chinese national sa California, USA na hinihinalang nagsusupply umano ng mga armas sa North Korea. Nakilala ang suspect na si Sheng Wawen, 41 anyos, na inaming sunubukan pa nito na kumuha ng mga military uniforms upang tulungan ng North Korea na magsagawa ng surprise attack sa South Korea. Sa iba pang balita, napag-alaman naman ng Yale School of Public Health na parasang ipinapadala ng Russia ang mga batang Ukrainian na nakukuha nito mula sa mga occupied Ukrainian territories at gawing Russian citizen o kung tawagin ng Kremlin sa Russia ay Russify. Habang kinumpirma naman ito ng US State Department na mayroon ng nasa mahigit 300 bata ang kinuha ng Russia para sa ilalim sa Russify simula noong nagsimula ang gyera. At iyan ang 1 minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Mga katutubong badyaw na namamalimos sa Quezon City, sinagip ng DSWD at ng LGU. Sa MBC TV correspondents, ex-OFW patay sa pamamaril sa Bangged, Abra. Sa experts' opinion, flirting, mabisang paraan sa pagtanggal ng stress ayon sa mga eksperto. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas, nananatiling number 2 sa ranking ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. At sa Showbiz Spotted, screenshots ng umano'y conversation ni Anthony Jennings at Maris Racal na inilabas ng ex-girlfriend ng aktor. Hot topic online. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hindi bababa sa 15 katutubong Sama Badyaw ang nasagip sa mga lansangan sa Quezon City. Sa pamamagitan ng DSWD Pag-abot Program,
at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ay sinuyod ang ilang lugar para hikayatin ang mga ito na umalis ng kalsada at huwag ilagay sa kapahamakan ang kanilang mga sarili at pamilya, lalo na ang mga bata. Dinala na sa Pagabot Processing Center ang mga katutubo upang doon ay pansamantalang manuluyan habang ina-assess ang mga tulong at intervention na naaayon para sa kanila. Dahil dito ay umaapela ang DSWD Pagabot Program sa publiko na ipagbigay alam ang kinaroroonan ng mga IP at iba pang mga palaboy saan mang lugar sa pamamagitan ng kanilang hotline at email na nakapost sa kanilang Facebook page at X account na DSWD Pag-abot. Naiintindihan naman ng Trabaho Party List ang mabigat na kontribusyon at kaakibat na hamon ng pagiging isang manggagawang ina. Kaya naman nais isulong ng partido ang hiwalay na parental leave at flexible working arrangements para matugunan ang pangangailangan ng mga ina at maging ng kanilang mga anak. Nagbabalik si Edniel Parosa. Bilang tugon sa hamon ng pagiging ina at manggagawa, isinusulong ng Trabaho Party List na pagkakaroon ng mother's leave o parental leave bilang karagdagang benepisyo bukod pa sa maternity at solo parent leave. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, layon din ng grupong ilabi sa Kongreso ang iba pang programa, gaya na lamang ng flexible working arrangements at mas mataas na sahod na may kaukulang pondo para sa child care para sa mga nagtatrabahong nanay. Mahalaga umanong pag-aralan ng mga naturang programa at benepisyo sapagkat malaki ang kontribusyon ng mga babaeng manggagawa sa ekonomiya. Batay sa datos, mahigit 1 milyong kababaihan ang pumasok sa workforce ngayong 2024. Kung ang nanay at tatay o lalaki at babae ay parehong magtatrabaho, makakuha ng mas malaking sahod upang matugunan ang mga gastusing pampamilya. Nakikipag-ugnayan din ang Trabaho Party List sa mga komunidad upang magpatupad ng livelihood programs na tutulong sa mga pamilya. Naniniwala ang Trabaho Party List na ang oportunidad para sa hanap buhay at pag-unlad ay dapat maihandog sa lahat, anuman ang kasarian, upang matiyak ang patas na partisipasyon sa ekonomiya. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ginawa naman ng Philippine Councilors League o PCL ng Stamp of Approval ang V-Bank Interest-Free Loans na inisyatiba ng senatorial aspirant na si Chavit Singson. Pagbibida pa ni Singson, mahalagang hakbang ang tinawag niyang Bangko ng Masa para makamit ng mga Pilipino ang financial stability. Narito ang report ni Rose Babiera. Ibinida ng senatorial aspirant na si Luis Chavit Singson ang kanyang karanasan sa public service sa pagbabahagi ng kanyang mga inisyatibo na nakakuha ng Stamp of Approval ng Philippine Councilors League o PCL. Sa ginanap na PCL Year-End National Assembly sa World Trade Center, isa sa mga inilahad ni Singson ang kanyang V-Bank Initiative, isang digital financial program na naglalayong magbigay ng mga interest-free loan sa mga Pilipino na walang access sa mga traditional financial services. Ito lamang daw ang pautang na walang interes ayon kay Singson. Hangad ng aspirante na magsilbing instrumento ang V-Bank upang makapagbigay ng financial stability at empowerment sa mga Pilipino, kaya niya ito tinawag na Bangko ng Masa. Dagdag pa rito, dahil ito ay digital bank, layon din gawing accessible ang banking services sa mga ordinaryong mamamayan, lalo na sa mga nakatira sa mga liblib at malayong lugar. Bukod sa V-Bank, binigyang diin din ni Singson ang kanyang advokasya para sa mga electric vehicle na nakikita niyang magiging solusyon upang mabawasan ang polusyon at maisulong ang sustainable transportation. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang negosyante matapos paulanan ng bala ng riding in tandem sa Bacolod City. Yan at iba pang mga rumarapitong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan ng Police Station 6 ng Bacolod City Police Office hinggil sa pagkilala sa riding in tandem suspect sa responsableng may kagagawan sa pagpatay sa negosyante na si Michael Garcia, 48 anyos, matapos pinagbabarel malapit sa garahe ng kanyang computer shop sa Lizar Street, Pro Catilingban, 2 Barangay 40, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Peter John Ramos, sepe ng Police Station 6, hindi pa nakausap ng kapulisan ng asawa o ang pinakamalapit na pamilya ng biktima kung ano ang motibo ng krimen. Dagdag pa ni Ramos, base sa nakuhang video footage mula sa CCTV camera, ang mga suspect nakasuot ng bonnet, helmet at naka-jacket. Na-recover sa crime scene ang 3 basyon ng kalibre 45 na barel na posibleng ginamit ng mga suspect sa pamamaril at isa ilalim sa ballistic examination. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Abra. Nasawi ang isang dating overseas Filipino worker matapos sa barilin at mapatay sa harap ng kanyang bahay sa barangay Calaba, Banguet, Abra kagabi. Nakilalang biktima na si Engineer Emmanuel Noli Bacara Manglibo, 63 taong gulang at residente sa Calaba, Banguet, Abra. Batay sa report ng Banguet Municipal Police Station, papasok na sana sa bahay ng biktima sakay sa kanyang motorsiklo, nalapitan at birilin ng 2 beses ng di pa nakikilalang salarin at pagkatapos ay mabilis na tumakas patungo sa town proper sa Banguet, Abra. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kanang balikat at likod ng ulo na sanhi ng kanyang pagkamatay habang ginagamot sa Chares Memorial Hospital. Kagad na naglunsad ang manhunt operation ang Banguet Municipal Police Station kasabay ng pag-alerto sa lahat ng Municipal Police Station at Mobile Force Company at naglagay din ng police checkpoints at nagpatupad ng dragnet operation para mahuli ang suspect. Nahagip pa ng CCTV camera ang footage kung paano binilin ng suspect ang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Pinaigting pa ng Davao City Police Office o DCPO ang kampanya laban sa mapaputok sa kanilang area of responsibility, lalo na ngayong holiday season. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng Davao City Police Office, may utos si Police Colonel Hansel Marantan, ang acting city director ng DCPO, na bantayan ang kanilang area of responsibility kasama na ang mga establishment. Sinabi ni Tuazon, wala pa sila natatanggap na impormasyong nagrereklamo sa mga himpilan ng kapulisan tungkol sa mga nagbebenta ng anumang uri ng paputok sa Davao City. Dagdag pa ni Tuazon, kabilang sa binabantayan ng mga pulis ay ang mga pumapasok at dadaan sa checkpoint na may dalang mga paputok. Kailangan munang magpakita ng mga dokumento. Hinimok din ng opisyal ang mamamayan na sundin ang ipinapatupad na City Ordinance number 060-02 Series of 2002 o firecracker ban na nagbabawal sa paggamit, pagbibinta, paggawa at pamamahagi ng mga pyrotechnic devices sa loob ng lungsod ng Davao. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat tao may kanya-kanyang coping mechanism. May mga idinadaan ito sa method acting, karaoke at maging sa flirting. Alam mo na, Rose, sa dami ng dating apps ngayon, mas pinadali na ang paghahanap kay the one at kung minsan pa nga, nakakasama na pala natin ito sa trabaho. Ang mga benepisyo ng flirting. May benepisyo ang flirting. Alamin sa Experts Opinion Report na ito. Naranasan mo na bang makipag-flirt dahil masyado kang malungkot o stressed at kailangan mo ng special someone na makakaalis ng lungkot na nararamdaman mo? Napag-alaman ng mga eksperto na normal pala itong nararamdaman o hinahanap ng katawan sa pag-asang mapapagaan ito ang kanyang pakiramdam. Ayon sa mga dalubhasa, kapag nakikipag-flirt ang isang tao, pakiramdam nito ay nakakahanap ito ng temporary escape sa kanyang mga problema dahil natatakpan ito ng kilig. O ika nga nila, butterflies in the stomach. Malawak ang kayang gawin ng flirting.
Nakakapag-generate ito ng positivity at tumutulong na i-enable ang ibang tao na makipag-socialize for fun or for practice. Sinasabi rin na isa itong form of art na pwedeng magpasimula ng pagkakaibigan na kalaunan ay posible namang mauwi sa matamis na pag-iibigan. Pinalalakas din ito ang self-esteem at communication skills dahil sa hatid nitong recognition mula sa iba at constant interaction sa iba't ibang uri ng tao. Pero sa kabila ng mga benepisyo ng flirting sa ating physical at social life, hindi dapat ito basta-bastang ginagawa, lalo na kapag ikaw ay nasa loob na ng isang committed relationship. Hot topic sa social media kagabi ang mga revelation ng non-showbiz ex-girlfriend ng aktor na si Anthony Jennings. Dawit kasi sa ibinunyag nitong tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan, ang on-screen partner ni Anthony na si Maris Racal. Ang trending screenshots at iba pang detalye sa issue, tutukan sa Showbiz Report na ito. Marami raw ang napuyat kagabi at hanggang ngayon, mainit na pinag-uusapan ng netizens ang mga revelasyon ng non-showbiz ex-girlfriend ni Anthony Jennings. Sa pamamagitan ng IG story, idinaan ni Jamela Villanueva ang bahagi ng kanyang kwento tungkol sa hiwalayan nila ng aktor matapos ang halos 7 taong relasyon. At ang pangalang dawit dito, ang ka-love team ni Anthony na si Maris Racal. Ayon kay Jamela, noong dumating sa kanilang buhay ang aktres, tunay itong naging masaya at piniling suportahan at irespeto ang trabaho ng dalawa. Kaya naman ganoon na lang daw kasakit ang ginawa umano nitong pagtataksil. Matapos niyan, sunod-sunod na nitong inilabas ang screenshots ng ilan sa umano'y sweet messages ni na Anthony at Maris simula pa noong Hunyo habang magkarelasyon pa sila ng aktor. May mga pagkakataong kinompronta rin anya ni Jamela ang dating nobyo tungkol sa tunay na ugnayan nito sa on-screen partner, pero paliwanag ni Anthony, parte lang daw ito ng tinatawag na method acting. Sa kabila ng mga kutob, pinili pa rin daw ni Jamela na magtiwala sa kasintahan. Bukod sa kopya ng screenshots, inilabas din ito ang ilan anyas sa mga larawan ng dalawa na dumurog sa kanyang puso. At matapos ang ilang buwang pilit na pagsasaayos ng kanilang relasyon, payapa raw winakasan ni Jamela ang kanilang pagmamahalan. Sa huli, nagpaabot ito ng pasalamat sa lahat ng kanilang pinagsamahan at hiling nito ang kasiyahan para sa dating kasintahan. Magunita na kamakailan lang nang kumpirmahin ni Anthony na break na sila ng kanyang non-showbiz girlfriend dahil daw sa personal issues. Habang noon namang buwan ng Hulyo nang maging laman ng balita ang paghihiwalay ni na Maris Racal at OPM icon Rico Blanco. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag si na Anthony at Maris tungkol sa mga maiinit na revelasyon ni Jamela sa social media kagabi. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, number 2 pa rin ang Pilipinas sa ranking ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Yan ay kasunod na malinis na 4-0 record ng Gilas sa una at ikalawang window ng tournament, kung saan nila tinalo ang mga bansang Hong Kong, Chinese Taipei at New Zealand. Ang buong detalye sa report na ito. Nananatili sa second spot ang Gilas Pilipinas sa pinakahuling 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers Power Rankings Volume 4. Yan ay matapos masecure ng Nationals ang ticket nito sa FIBA Asia Cup 2025 matapos masweep ang laro kontra New Zealand at Hong Kong sa second window. Bago ito, nilampaso rin ng Gilas ang unang window ng tournament noong Pebrero nang talunin ng Chinese Taipei at Hong Kong. Kasalukuyang solo ng Pilipinas ang top spot sa Group B with 4-0 record. Habang nananatili naman sa top spot ng ranking ang world number 7 Australia matapos dominahin ng Thailand at South Korea. Samantala, napanatili rin ng Gilas ang world number 34 position sa overall world rankings. Muling makakaharap ng Nationals ang Chinese Taipei at Hong Kong sa ikatlong window ng qualifiers na magsisimula sa Pebrero sa susunod na taon. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Will and Rose.
Maraming salamat, Matchpoint Mili. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Bago lamang tayong magpaalam, meron na lamang po tayong 21 araw, 21 days bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At sa ngalan ni Miss Karen Oyong, ako po si Rose Babiera. Makita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.